As we observe, Pastor Vic is not around. So, someone will take charge para gamitin ng ating Panginoon para maging channel ng blessing. Alright? So, invite na po natin yung mga kasamahan natin sa labas. Feel free. Choose the best place for you to be able to listen and understand what is God is telling us today. So, salamat po sa ating Panginoon. Hindi ko na po papatagalin ang ating pong preacher. Hindi po siya bago, hindi rin po siya luma. Siya po ay, anong tawag doon? Hindi bago, hindi luma. Siya po ay everyday new. Kumbaga, binabago ng ating Panginoon araw-araw. Okay, hindi ko na po siya palalalimin pa ang pag-describe sa kanya. Bahala na po siya kung ano po ang gusto niyang itawag o ipakilala sa sarili niya. Ngayon po ang walang iba po ang ating Deacon MJ Acebes. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po. Good morning po sa ating lahat. Bigyan po muna natin si Lord ng isang malakas na palakpak. At baka po nagulat nga kayo. Yun po, sinabi na ni Kuya Vivid, Pastor Vic is not around. Nagkaroon lang daw po ng emergency na kailangan asikasuhin. So, tumawag po siya sa akin ng magti-3 a.m. na. Buti gising pa ako, kakauwi lang namin galing rehearsal. Yun nga, pinag-preach niya ako. So, bagamat hindi ako prepared physically dahil meron akong ubo, sipon. Pero wala po tayong magagawa. Ayun po talaga ang kalooban ni Lord. So, kailangan po natin sundin. At sa ngayon po, in-encourage ko po kayo or record po tayong lahat. Siyempre, pag-pray natin si Pastor. Wala po siyang sinabing dahilan, pero sabi niya emergency. Basta pag-pray na lang po natin as a church. Ayan po ay spiritual father natin. Okay po? So, sa umaga pong ito, kain po tayo ng salita ng Panginoon. By the way, ito pong biglaan pero may slides, no. Na-preach ko na po kasi ito last March sa ating pong midweek service. So, ang ating pong pasensya na po kayo ha, medyo may po talaga. Ang ating pong text ay magmumula sa Acts. Aral po tayo at baka kung pwede yung mga nasa labas ma-invite na natin sila dito sa loob. Please, kung pwede po. Sa Acts chapter 2, Acts chapter 2 verse 42 to 47. Bigyan ko po kayo ng konting background, mga kapatid. Ang chapter 2 po, meron po diyang 3,000 taong nabaptize. Nagkaroon sila ng salvation. They believe in the Lord. So, kung titignan natin, di ba, grabe po yung newly converts na yun. Imagine 3,000, tumanggap lahat sa Panginoon. So, gaano karami yun? One day lang po yun, isang araw lang po yun. And after that massive conversion, ito na nga po yung passage natin tonight. Yung chapter 2, kinukuwento po dyan ni Luke ang naging performance ng 3,000 tao na yon. Yung newly converts na 3,000 na yon. Sa chapter 2, dito po kinuwento ni Luke yung naging performance nung 3,000 na new converts. So basahin po natin mga kapatid. Tignan po natin yung ginawa nila. Acts chapter 2, sundan niyo po ako, verse 42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching, saan pa? To the fellowship, saan pa? To the breaking of bread, and to the prayer. Verse 41. Kung babalikan po natin yung verse 41, sinasabi diyan, araw-araw nagdadagdag si Lord ng naliligtas. At ang nadagdag nga po sa kanila ay yung 3,000. Pero yung 3,000 saved na yon, na new converts, hindi po sila nanahimik, mga kapatid. Ang kagandahan po doon, hindi sila nanahimik, hindi po sila nag-plateau, hindi sila naging stagnant, parang hindi sila petics, yung 3,000 new converts na yon.
kabaliktaran po yung sinasabi ng verse 44, verse 42. Sabi po diyan, sila po ay naging devoted. 43. Everyone was filled with awe and many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had need. So nagbenta sila ng property at binahagi nila yung pinagbentahan sa nangangailangan. So todo yung kanilang support. Verse 46. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So tignan nyo po, sabi po dyan, every day they continued to meet in the temple court. So araw-araw po silang nag-gathering, hindi po weekly, hindi twice a week. Ang sabi po ng Bible ay every day. So talagang kitang-kita natin dun sa mga bagong converts na yun, yung pagiging devoted nila. Araw-araw silang may joy sa kanilang puso. So 47, praise God, praising God and enjoying the favor of all the people. Araw-araw nagkikita sila para magpuri sa Diyos. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So araw-araw din, dinadagdagan ng Panginoon ang mga naliligtas o nililigtas niya. Hindi lang basta attend hindi lang basta invites. Ang sabi po diyan, the Lord added to their number daily who were being saved. So, mga naligtas talaga, tumanggap sa Panginoon. So, sa ating pong binasa, makikita natin ang naging performance po, o magagandang performances ng mga new believers, ng mga bagong mananampalataya, new converts nga po, itong mga ito, at meaning, meron silang Spirit of God. Tayo po may Spirit of God because we are believers of the Lord. Amen po? So, nasa atin na po yan. Nasa atin na yung Spirit of God dahil tayo nga po ay believers. So, ayan po yung magiging topic natin today, living by the Spirit. Pinamagatan ko po yung ating pag-aaralan na living by the Spirit. So, ating pong binasa, kanina, kitang-kita natin, kung nasundan niyo po ako, yung mga bagong converts, kitang-kita natin na sila po ay living by the Spirit. Kahit bago pa lang sila. Amen po? So, question. Ito po yung tanong na sasagutin din naman ng passage natin. What are the traits of the believers that proves they are living in the Spirit? Ano ang mga traits ng mga believers para mapatunayan natin na sila ba'y living with the Spirit? So sinagot na rin po natin kanina, binasa natin sa verse 42 to 47. Pero himayin pa natin ng konti. Pasarapin natin yung ating pong almusal sa umagang ito. Kumbaga sa sinangag, samahan natin ng itlog. Himayin natin. Una po, naging traits nila, they are devoted. Sabi nga po sa verse 42. So okay po. Straight na sinabi ng verse 12, 42, they are devoted. Saan? Ayan po, to the apostles' teaching. Hindi lang po basta turo, hindi lang basta turo ng apostol o turo ng kung sino-sino man. Hindi galing sa social media at hindi rin po turo ni sir, ni ma'am. Hindi turo ni boss, hindi po turo ni nanay. Kanino po? Sabi diyan, to the apostles' teaching. Sa Bible pa rin po, turo ng mga apostol na napasulat sa Biblia. Saan po sila, saan sila devoted? To fellowship. Sabi diyan, sa pagsasama-sama. Breaking of bread. So kanina po, nag-breaking of bread tayo. Ginagawa natin yan every first Sunday of the month. Pero sila po, lagi nilang ginagawa. They are devoted. Pang-apat, they devoted din sila sa prayer. So praise God po, every Wednesday, hindi nawawala yung ating prayer ministry sa Canyon Ranch. So ayan po, simpleng word na lagi nating naririnig, they are devoted. Actually, nagamit ko pa nga yatang example dito last time, ay devoted worship ministry, yung aming pong pangalan dati, pero binago. So, meaning, yung devoted, lagi po nating naririnig. Amen po? Every time na nag-preach si pastor, baka naririnig natin yan, devoted. Simpleng word, pero napakaganda po na magawa din natin. So, lagi tayong makinig sa turo ng Bible. Napakahalaga po na meron tayong tamang teaching. Dahil, parang ito po yung selyo
dito sa apat na to, sa apat na yan, apostles teaching, fellowship, breaking of bread, prayer, yung tamang teaching, yung tamang turo. Di ba? Kung walang laman ng turo, hindi natin ma-appreciate yung breaking of bread. Parang ganyan. Hindi rin lalabas sa atin yung sincere prayer kung wala po tayong malalim na turo. Kaya napakahalaga po na ng teaching, na every time na nag-gathering tayo, wag nating pong palampasin yung opportunity. Talagang pakinggan natin, mag-focus po tayo. Amen po? Number 2, they express a feeling of awe, verse 43. Hindi lang sila devoted, yung 3,000 new converts, they express a feeling of awe. Ito po yung ginawa nila. So, lagi silang may paghanga. Mga kapatid, lagi po silang may paghanga sa Panginoon. Tayo po ba, lagi po tayong namamangha sa Panginoon? Sa araw-araw? Amen. Diba? Imagine po itong 3,000 converts na to. Sabi sa verse 43, everyone was filled with awe. Lahat ng 3,000 na yun namamangha sa Diyos. Diba? Napakarami po nito. Pero, yun nga po, bago lang sila sa Panginoon, and yet, talagang kitang-kita natin yung spirit na dumaloy papunta sa kanila. They express a feeling of awe. So, paano hindi tayo hahanga sa ating Panginoon? Di ba? He created the heavens and earth. He is miraculous, holy. Even yung winds nga yung storm nga sumusunod sa Kanya Di ba? Kagawin, napakalakas ng ulan. Paano tayong hindi mamamangha sa Panginoon? Siya ang may control nun. Amen po? So, we need to express, kahit tayo, we need to express yung paghanga natin sa Panginoon. So, kaya parang maling-mali po na tayo ay cold. Kanina, umaga cold. Pero, ngayon, ang gusto ko po i-emphasize, parang mali na cold tayo kay Lord. Amen po? Di ba? Kung makikilala lang natin ng lubos si Lord, ang Panginoon natin, sabi diyan, if you really know Him, hindi tayo manlalamig. Mga lumalamig kay Lord, parang hindi nagbibigay ng paghanga sa Kanya. If we simply know kung sino ba talaga yung Diyos from the bottom of our heart, parang naiintindihan talaga natin yung sinasabi dito na express the feeling of with awe. Sabi diyan. Tingin ko talagang susunod talaga tayo sa Panginoon. So, yung mga kabataan, yung mga mobile games na yan, mawawala yan. Diba? Yung mga social media na yan, magpe-Facebook tayo hanggang alas 3 ng madaling araw, mawawala yan. Kasi irrelevant na Irrelevant na. Amen po? So, if we really know, kung malalaman lang po talaga natin o makikilala natin ang ating Panginoon, talagang mamamangha tayo sa ating Panginoon. Kaya maganda na ngayon, know our God. Mas malalim pa yung gawin nating pagkakakilala sa Kanya para patuloy tayong mamangha. Amen po? Pangatlo, they showed the highest form of fellowship. Sabi sa verse 44 to 45, tingnan niyo po yung verse 44. All the believers were together, pero that's not the thing, mga kapatid. Ang gusto ko pong bigyan ng pansin ay yung and had everything in common. So loaded po yan. Madali naman na magsama-sama, isang text lang, isang chat lang, diyan na tayo. 'Di ba? Kumpul-kumpul na. Pero sabi dito, magkakapareha sila. Walang iwanan, iisa sila ng mindset. Walang natutulog sa pansitan, iisa tayo ng direksyon. Lahat nagdi-disciple. Iyon po yung maganda. Kaya po sabi sa ating point number 3, they showed the highest form of fellowship. So pinakita nila na ang kanilang pagiging united. Kahit bago pa lang sila sa Panginoon, tayo po ba na matatagal na kay Lord? Maganda po na iisa rin tayo ng mindset, iisa rin tayo ng sinusunod na direksyon. Dapat po pare-parehas po tayo. Amen po. Pang-apat, they meet every day in temple court. Sabi diyan 46. Every day, take note po dun sa word na yun, every day, they continue to meet in the temple court. So wala silang pinapalagpas na oras. Diba? Every single day, willing pumunta sa church. So grabe talaga tong mga new converts na ito. So tayo po, once a week na lang, absent pa. At twice a week, tinatamad pa. So, parang hindi ganun yung gusto ng Panginoon sa atin. So, once a week na nga lang, late pa, nagmamadali pa umuwi after ng service. Pero, ang sabi po dito,
hindi po yun yung performance. Ang pinag-uusapan po natin today ay mga naging performance ng 3,000 converts. So hindi po yan ang performance na dapat binibigay natin kay Lord. Amen po? Panglimang traits na nakita natin para ma-assure natin na itong 3,000 converts, na new converts na pinag-uusapan natin ay living by the Spirit. Number 5, they have home gathering. Sabi sa verse 46 pa rin po, every day they continue to meet together in the temple courts. They broke bread in their home. So iba pa yung everyday silang nasa temple courts, iba pa rin yung everyday silang nasa home. Anong ginagawa nila? Sabi po diyan, they broke bread, communion pa din, and ate together with glad and sincere hearts. Kaya po hindi lang talaga sa church tayo mukhang living by the Spirit. Sabi diyan, dapat sa home din natin, sa ating pong mga bahay, nararamdaman tayo ng ating mga kapamilya, ng ating everyday kausap sa bahay na tayo po ay living by the Spirit. Hindi lang tayo Sunday Christian, sabi nga. Dapat, everyday is Lord's Day eh. So dapat, sa bahay din, hindi tayo, nakikita yung tayo po ay living by the Spirit. Number 6, they are worshipers of God. Sabi sa verse 47, sabi po dyan, praising God and enjoying the favor of all people, and the Lord added their number daily, those who were being saved. So isa pa po na prove ay talagang worshiper tayo ni Lord. Tignan niyo po yung sabi dyan, they are praising God and enjoying the favor of all the people. So marami pong form of worship. Kanina po kumanta tayo, di ba? Great in power. Kumanta po tayo. Napakasaya po ng ating kantahan. So that's worship. Nag-communion tayo kanina, that's worship. Nag-pray po tayo, that's worship. So napakarami pong form ng pag-worship natin kay Lord. So mga kapatid, I've already shared sa inyo yung 6 traits na nakita po natin. Dito, nakita po natin na magagandang performances ng mga believers ng Panginoon. So, sa akin pong summary, makikita po natin dyan, sabi po dyan sa aking summary, position and authority is not counted here. All we can see here is the layman's power. So hindi po pinag-uusapan dito ang mga leaders or pastor or deacons or elders. Ang nakita po natin dyan, mga kapatid, new converts. Yung performance nila nung bagong mga mananampalataya sa Panginoon. Bago lang po itong mga to. Pinag-uusapan natin kanina pa. Pero of course, sabi ko nga, hindi pinag-uusapan ng leaders, ang pastors, ang deacons, elders. Pero hindi po natin sila minimenos. Ang ating po mga leaders, yan po yung mga tumutulong. Siyempre, tumutulong sa atin pag lumakad sa daan ng Panginoon. Pero sa account po na ito, kasi nakikita po natin na itong mga to ay ordinaryong tao. Ito pong mga to ay simple lang, nakakilala lang kay Lord. Ganun lang kasimple. And yung yung anim po na pinag-usapan natin, yung naging devoted sila, nagpakita sila ng yung nagpakita sila ng highest worship, everyday nag-meet sila, gathering sila sa home, yung mga taong nagpe-praising God. So talagang masasabi po natin o nakikita natin talaga na they are living with the Spirit. Amen po? So, ganyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, inside us, ang gusto ko pong i-emphasize, inside us, meron talagang sleeping giant tulog lang. Kailangan lang ugain, kailangan lang natin gisingin. Especially sa ating pong lahat na nandito o ating pong mga leaders, gisingin natin, mga kapatid. Gisingin po natin yung sleeping giant. Kumbaga, kalagan natin yung sleeping giant natin. Para pag nagising po natin or kinalagan natin yung sleeping giant, ay makakapag-perform po tayo lalo ng mas maganda, doing the will of God. Amen po? Ayun po yung pinaka-nakita natin dito sa chapter 2 ng Acts, verse 42 to 47.
Di ba? Marami po tayong maaabot pag ganyan po yung ating ginawa. Madami po tayong may invite. So, hindi lang po si pastor ang gagawa nito. We need to tap. Sabi nyo nga sa ating mga katabi, tap. Tap mo yung sleeping giant. Di ba? Andyan na po yan. Sabi ko nga kanina, tayo mga believers ni Lord, andyan na yung Spirit. Pero, maging inspirasyon natin tong 3,000 new converts na to para po gisingin yung sleeping giant. Baka nadadala lang tayo ng lamig. Sabi nga, paypayan. Paypayan natin. Kung ano man yung bumabalot diyan, kumbaga sa uling may abo, paypayan mo, magbabaga yan. Now, ayun po ang magandang gawin natin. Kagaya po nitong pinag-uusapan natin, nakapag-perform sila ng maganda sa Panginoon. At I'm sure na magagawa po natin yan. Amen po? So, ito po yung aking mga proposition. Paano ba natin magagawa? Una, go back to basic. Sabi dyan, accept the Lord of the church. So, dito po tayo talaga magsimula. We need to accept the Lord. Talagang papasukin natin sa puso natin kung wala pa. Kung sa ngayon ay tinatap tayo ng Panginoon, na-touch tayo sa message, papasukin natin. Ayan po ang una natin gawin. Para mas makapag-perform po tayo lalo ng mas maganda doing the will of God. Amen po? Hindi po kaya ito ng pastor lang, hindi po kaya ito ng leaders. Sabi ko nga dito, itong mga laymen's lang to mga ordinaryong tao lang to. So, tayo po, wag po tayong makontento na nakaupo lang. Wag po tayong makontento na nandyan lang. We need to tap. Sabi dyan, accepting the Lord of the church. Yun po ang unahin natin. Yan po ang pinaka-basic. Hindi po tayo makakagawa ng mga magagandang performances doing the will of God if wala po sa atin ang Panginoon. Amen po? Number 2, let's regularly meet, care, win souls, at mag-multiply po tayo. Sabi diyan, mag-strategize po tayo. Invite lang ng invite. Huwag po tayong magsasawa. Kahit yung mga chinachat natin, di ba, Zay? Yung mga chinachat natin, yung mga ini-invite natin, pag nakita, nag-pop up yung profile picture mo, ito na naman to. Ito na naman to, idadrag ka na lang pababa. Sawa na sa'yo, kaka-invite. Pero okay lang. Invite lang ng invite. Di ba, kahit, di ba nakikita yon? Pag chinachat mo sila, yung nag-blue check, ba yun? Yung nag-shade. Dinadrag ka lang noon, pababa. Nananawa na sa profile picture mo. Sabihin, ito na naman si Brother Joseph. Ayoko na nga eh. Idadrag ka lang na ganun. Pero, wag po tayo magsawa. Amen po. Ayan po yung mandate sa atin ng Panginoon eh. Na let's regularly meet and win souls and multiply. Sabi nga po ni Pastor, ang daming bakanting upuan. So, we need to multiply. We need to do a thing. Kailangan nating kumilos. Kailangan po nating mag-evangelize, mag-strategize. Paano? Ngayong living by the Spirit na tayo, ayun nga po, itap natin yung sleeping giant. Di ba? Si King ko nga, gumagano sa dibdib eh. So, try nyo po mamaya. Magigising yan. Magigising din kayo. Kidding aside, ang pinakapunto ko po doon is, tulungan natin yung ating mga sarili. May magagawa po tayo. Amen po. Pangatlo, inspired others by walking and living by the Spirit. So maging role model po tayo para makita po na tayo mismo ay living by the Spirit. Doing the will of God, and si Lord na po ang bahala. Siya na po ang bahala sa the rest. So unti-unti tayo po ay maging inspirasyon sa iba. Sa iba na nakikita natin na parang miserable ang buhay, tayo po ay maging inspirasyon sa kanila. Maging role model po tayo, mga kapatid. So, yun lang. I think nabigay ko na po yung aking pong message sa umagang ito. At sana po ay meron po kayong napulot na aral. Dahil ito po ay hindi ko salita, ito po ay salita ng Panginoon. At alam ko po na magagawa po natin to. Tap mo yung katabi mo nga, tap mo.
Yan. Tap nyo. Sabi mo, yung sleeping giant, gisingin mo. Marami po tayong magagawang bagay pag nagising po natin yung sleeping giant. Amen po. So, salamat po sa ating lahat and anong oras na ba? Aga pa? Sige, gusto ko rin naman po itong gawin para sa atin kasi nga, yung preaching ko ay, sabi ko nga, hindi ako masyadong prepared. At ang preaching natin ay one way lang, sabi nga ni Bishop. One way lang. So gusto ko na mag-small group tayo, kahit 10 minutes lang, katulad ng ginawa natin last time nung ako nag-preach. Kahit 10 minutes lang, para po maging two-way. Hindi lang ako yung nagsasalita, maganda na kayo din. Mag-reflect or kung meron kayong mga, kung na-touch kayo sa message natin today, maganda po na mag-reflect. Okay po ba yan? Sige po, simulan natin yung ating pong small group. Maganda po yan. Napaka-healthy po niyan, mga kapatid. Sige po, dito, 3 grupo na lang. Or hindi, 4. Tapos isa dun sa likod and then dito. Siguro, magsama-sama na lang yung girls, boys, para maganda. Sige, dito, sige po, dito, kulang pa. Florshell, pwede ka dito? At saka si May, ayan, dito. And then, dito na lang po, si Steph, sama ka dito. And then, dito na lang po siguro sila, sila Sister Resty. Tapos, Kuya Bibid, diyan ka na. At dito ka kay Consi. Tsaka si Serari, dito ka. Ayan, groupings tayo. Maganda to. Mag-reflect po tayo dun sa message natin tonight. Maging inspirasyon po yung 3,000 new converts sa atin. Ako po na-inspired kasi ilang taon na ako sa church. Pero wala pa akong parang masasabi ko sa sarili ko na minsan plateau. Pero ito po naging inspirasyon sa akin. Sige po. Sama natin si Doc Ray. Dito sa diyan sa grupo ni Kuya Bibid. Kulang? Kuya Noel, pwede ka dito? Si Kuya Noel, yan, para balance. Then, isa na lang yung mag-facilitate. So, sino dito? Si Ate Bina daw. Maganda yung gupit kaya ikaw dyan. Dito, sino ba? Si Otep. Ayan, magaling yan. Nag-preach yan nung Wednesday. Congratulate nyo pala to. Nag-preach nung Wednesday. Yan, sino po? Si Pastora Gigi. And then, si Kuya Bibid. Yan. Sige po.